Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Ginoong Kyle Jan Capino, ang naatasan na ipahayag ang kabanatang ito mula sa inyo. So, tara na at simulan na natin. Good day po sa inyong lahat. Ngayon, samahan niyo akong talakayin ang Noli Me Tangere, Kabanata 32 na may pinamagatang ang panghugos. Para po masimulan ang kabanatang ito, pumunta muna tayo sa talasalitaan. Dito po ay ipapakita ko ang mga salitang malalalim o ang mga salitang mahirap maintindihan sa kabanatang 32. So, ito po ipapakita ko sa screen. Una, balangkas, isang lagay ng lupa. Eskribano, tagatala. Kalo o puli. Nalansag, natanggal ng isa-isa ang mga piyesa. Nuno, ingko o lolo. Umalimpuyo, uli-uli ng tubig. Hangin o usok. Palitada, pantay at malinis na pagsisimento ng sahig o pader. Panghugos, gamit pangbaba ng anuman mula sa mataas na kinalalagyan sa pamamagitan ng lubid na unti-unting pinauusos. Ngayon pong nauunawaan na natin ang mga kahulugan nito, dumako naman po tayo sa mga tauhan ng kabanatang ito. Una, Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan na nag-organisa ng espesyal na okasyon. Ang kanyang intensyon ay ang maging matagumpay ang pagpapatayo ng paaralan. Ikalawa, Elias, ang misteryosong bangkero na nagbigay babala kay Ibarra tungkol sa banta sa kanyang buhay. Siya ay nakatunghay sa taong dilaw habang nagaganap ang seremonya. Ikatlo, Maria Clara, binanggit na isa sa mga nagagandahang dilag at pansin na pansin ang kanyang kagandahan. Nolwan, isa sa mga tagapagpatubad ng panghugos na nagtangkang ipahuli ng alkalde mayor. Alkalde, ang namumunong opisyal ng San Diego. Padre Salvi, ang kura paroko ng San Diego, siya ang nagbasbas sa bagong paaralan. Mga taga San Diego, sila ang mga saksi sa nangyaring aksidente sa seremonya. Taong madilaw, namatay sa huling bahagi ng kabanata ang nagbaba sinasadya ng bato na matitiyak dapat ang kamatayan ni Ibarra. Galit ang taong dilaw kay Ibarra dahil ang ama niya ang nagdanas ng pahirap ni Don Saturnino, lolo ni Crisostomo, at nais niyang maghiganti. Ngayon, atin na silang nakikilala, dumako na po tayo sa buod ng kabanata 32. Babasahin ko po ito at makinig po kayo ng mabuti. Sa kabanatang ito, isang taong dilaw ang nagpakita kay Nolwan ng isang paraan ng paggamit ng panghugos bago ang pagpapasinaya ng bagong paaralan. Ang panghugos ay may 4 na malalakas na haligi at malalaking lubid na ginagamit upang itaas at ibaba ang isang malaking bato. Ito ay natutunan ng taong dilaw mula sa ninuno ni Ibarra na si Don Saturnino. Dumating ang araw ng pagpapasinaya, kung saan nagsimula na ang basbas ni Padre Salvi. Inilulan ang mga mahalagang kasulatan, relikya, at iba pang bagay sa isang kahang bakal at ipinasok sa bumbong na yari sa tingga. Ang taong dilaw ang may hawak ng lubid na nagkokontrol sa bato. Nang magsimula na ang seremonya, biglang humulagpos ang lubid mula sa kalo at nagkagiba ang balangkas. Nakaligtas si Ibarra, ngunit namatay ang taong dilaw. Pinigilan ni Ibarra ang alkalde na ipahuli si Nolwan at sinabing siya na ang bahala sa lahat.
Ngayon po, may ipapakita po akong video sa inyo. Ito ay ang kwento ng kabanatang 32 na ating tinatalakay. Makinig po kayo ng mabuti. Itinayo ng lalaking madilaw ang kasangkapang nasa ibabaw ng hukay. At iyon ang paghuhugusan ng malaking bato. Ito ay isang malaking kalo, isang makinaryang ginagamit sa pagtataas o pagbababa ng mabibigat na bagay. Humanga ang mga manonood, pati si Senyor Juan ay talagang humanga sa talino na taglay ng taong madilaw sapagkat ang ideyang iyon ay gawa ng taong madilaw. Kaya tinanong ni Senyor Juan, sabi niya, kanino mo ba natutunan yung kaalaman na yan sa paggawa ng napakagandang panghugos? Sumagot ang taong madilaw at sinabi niya, natutunan niya yon sa kanyang ama, na natuto naman sa ninuno ni Ginoong Crisostomo Ibarra. At sa pagbigkas ng pangalang Crisostomo Ibarra ay isang mahiwagang ngiti ang gumuhit sa labi ng taong madilaw. Ibig sabihin, may kahulugan ang mahiwagang ngiti na iyon ng taong madilaw. Talagang labis ang paghanga ni Senyor Juan sa ginawa ng taong madilaw. Kaya't nasabi niya na, hindi ko alam na si Don Saturnino pala ay marunong. Ang sabi ng taong dilaw, si Don Saturnino? Opo, siya'y higit na marunong. Marunong siyang mamalo. Marunong siyang gumising sa mga natutulog. At marunong din siyang magpatulog sa gising. Ang itinuro sa akin, makikita rin ninyo balang araw. Talagang iba ang pananalita ng taong dilaw. Mapapansin natin na meron siyang kakaibang damdamin. Sa bawat pahayag niya kay Senyor Juan, makikita natin na talagang merong kakaiba sa kanyang pagkatao. Sa kabilang banda, ay nakahanda naman ang mga kiosko ng masarap na agahan. May dulang na puno ng mga matamis o sweets. At mayroon ding tubig. Dumating na ang banda ng musiko na pinangungunahan ng maraming bata at matanda. Dumalo si Elias. Hindi siya makilala sa anyong taga-bukid. Lumapit siya sa tabi ng magpapakilo sa kalo na malapit sa hukay. Kung natatandaan ninyo, si Elias ay nagpunta sa simbahan at may ibinulong kay Crisostomo Ibarra. At ito ang seremonyang sinasabi niya. Medyo kinabahan si Ibarra. Tinanaw niya ang balangkas na kinasasabitan ng kalo. Yumukod ang taong madilaw kay Ibarra nang magtama ang kanilang paningin. Namataan ni Crisostomo Ibarra si Elias at kumindat ito sa kanya upang ipaalala ang kanyang bilin. Ating pansinin ang ayos ng panghugos para sa itatayong paaralan. So, nandyan ang kanilang formation. Diyan ang mga pari, andyan ang mga bisita. Samantalang, ang taong madilaw ay nandoon sa tabi ng kalo at siya'y tinabihan ni Elias. Sinimula na ang pagdiriwang. Nakapaligid ang mga tao. Nagmamasid sa monasilyong nagwiwisik ng bendita at kay Padre Salvi na bumabasa sa mahina at nanginginig na tinig. Lahat ng kasulatan, mga medalya, at iba pa'y isinilid sa kahang kristal. Ipinaloob sa bumbong at inihinang na mabuti. Nanaog ang eskribano na dala ang bumbong na tingga at marahang inilagay sa ukang bato. Kinuha ni Ibarra ang isang kutsarang pilak na pampalitada at iniabot naman sa alkalde. Ito ay bahagi ng seremonya para sa pagtatayo ng unang paaralan. Nagsalita ang alkalde, ngayon itinatayo natin ang isang paaralan. Sa paaralan nakasalalay ang lipunan at siyang aklat na nagtatakda ng kinabukasan ng bayan. Magpasalamat kayo sa Espanyang nagsisikap para sa inyong kaunlaran. Mabuhay ang hari! Mabuhay ang Espanya! Mabuhay ang relihiyong Katoliko! At nagsigawan din ang mga tao. Mabuhay! Mabuhay! Nanawag sa hukay ang alkalde at naglagay ng palitadang semento. Nagpalakpakan ang mga kawani. Sumunod naman ang kura. Habang siya'y nananaog, sinulyapan niya
ang nakabiting bato. Sumunod ang ilang pari at maging si Kapitan Tiago. At iniabot naman ng alkalde kay Crisostomo Ibarra ang kutsarang pilak. At sinabihan siya, "Ginoong Crisostomo, kayo naman po ang maglagay." Napilitang bumaba si Ibarra. Ang dala niya ay isang kutsarang bakal. Nakatanaw sa kanya si Elias. Gayon din ang taong madilaw. Pinako ni Elias ang kanyang tanaw sa kamay ng taong madilaw. Isang malakas na ugong ang biglang narinig. Pumalo ang batong nakakabit sa kalo sa salagunting na kawayan. Bumagsak sa lupa ang buong makinarya. Sisigaw ang tumakbo ang mga tao. Nagdilim sa alikabok ang buong paligid. Hulihin ang namamahala at ipagsakdal. Yan ang sinabi ng alkalde. Sapagkat nakita nila matapos na mawala ang mga alikabok, ay patay ang taong dilaw. Ang taong dilaw mismo ang nabagsakan ng kalo. Tumutol si Ibarra. Sinabi niya na pinananagutan niya ang pansamantalang kalayaan ng maestro de obras o yung namamahala sa paggawa, sapagkat hindi pa natitiyak ang pagkakasala nito. Pagkatapos usasain, ang kalagayan ni Maria Clara ay umuwi na siya upang palitan ang narumihang damit. At si Piloso Potasio na dumalo sa pagtitipon ay nagsabing, ito raw ay masamang pasimula. Nakakalungkot man isipin, ang masaya sanang okasyon para sa pagtatayo ng unang bato ng paaralan ay naging malungkot at mayroon pang taong namatay. Ngayon naman po, dumako po tayo sa mga aral, mensahe at implikasyon ng Noli Me Tangere, Kabanata 32. Una, pananagutan at liderato. Sa kabanatang ito, ipinapakita ni Ibarra ang kanyang katapatan at pagiging responsable sa pangyayari sa paaralan. Bagamat hindi siya ang nagkamali, ginawa niyang obligasyon ang pagharap sa problema bilang isang leader. Hindi niya inabandona ang kanyang mga tao sa oras ng krisis. Pangalawa, impunidad at katarungan. Nakikita rin sa kabanatang ito ang konsepto ng impunidad at katarungan. Bagamat isang trahedya ang nangyari, sinubukan ng mga nasa kapangyarihan na itapon ang sisi sa iba, partikular na kay Nolwan. Ito ay nagpapakita ng kawalan ng hustisya at ang paabuso ng mga nasa posisyon. Ikatlo, pangamba sa hindi inaasahang mga pangyayari. Ito rin ay nagpapakita ng reaksyon ng mga tao sa hindi inaasahang mga pangyayari. Ang mga mamamayan ay nagulat at natakot na nagpapakita ng hindi laging maayos at planado ang mga pangyayari sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po marami kayong natutunan sa kabanatang 32 na ating tinalakay. Dito na po nagtatapos ang kabanatang ito. Paalam!